Sa simula ng pelikula, makikita si Joy na naghihintay sa kanyang kasintahang si Jay. Ngunit lingid sa kaalaman ng ina ni Joy ang kanilang relasyon. At pagkatapos ng bakasyon sa kanyang lola, dumaan muna si Joy sa bahay ni Jay bago umuwi upang bigyan siya ng pasalubong na tahong. Pagdating sa bahay ni Jay, nagkulong sa kwarto ang magkasintahan, masayang nagkwentuhan at nagbakbakan habang may nagiinuman sa labas. At hindi na nila namalayang gumabi na, kaya inihatid ni Jay si Joy pauwi para makauwi siya ng ligtas. Pagka-uwi ni Joy, sinalubong siya ng kanilang yaya, habang ang ina niya ay nasa kwarto kasama ang magiging stepfather niya at hindi pa niya kilala ang lalaki. Ngunit dahil sa pagod, nagpasya siyang ipagpaliban muna ang pagtatanong. Umuulan ng gabing iyon at pagkatapos maligo, nagpahinga na si Joy. Samantala, si Michael na nasa kwarto ng ina ni Joy ay napatingin sa pinto nang maramdamang may tao sa labas. Nandun si Joy at nakatapis lamang ng tuwalya. At dahil bahagyang bukas ang pinto, hindi sinasadyang masilip ni Michael ang hindi niya dapat makita. Dahilan para tumayo si Junjun. Kinabukasan, tinanong ni Joy ang ina tungkol sa bagong mapapangasawa nito. Tanggap niya ang desisyon ng ina, lalo't 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ama. Tinawag ni Vivian si Michael at masayang ipinakilala ito kay Joy, na labis namang ikinagulat ni Michael dahil sa taglay nitong ganda. Nang araw ding iyon, nakipagkita si Joy sa kasintahang si Jay sa puntod ng kanyang ama upang humingi ng ayo tungkol sa lalaking pakakasalan ng kanyang ina. Habang abala si Michael sa trabaho bilang manager sa isang paggawaan ng sasakyan, tinawagan siya ni Vivian upang sunduin si Joy sa eskwela at magkaroon sila ng pagkakataong magkausap. Pagsapit ng uwian, sinundo ni Michael si Joy, ngunit naiinis ito nang makita ang lumang kotse na walang aircon. Itinaas ni Joy ang paa upang mahanginan ng kanyang pepay, pero si Michael ang tila pinagpawisan sa kanyang nakita. Samantala, si Jay ay kasama si Becky, ang magandang anak ng kanyang boss na si Michael. Dito nabunyag na may 2 pala siyang minamahal. Pag-uwi naman, naging maayos ang unang bonding ni na Joy at Michael bilang mag-ama. Sinabi ni Michael kay Vivian na gusto niyang turuan si Joy magmaneho, bagay na ikinatuwa ng ina. Bago kumain, nagdasal silang tatlo. Ngulit patagong sumusulyap si Michael kay Joy, ingat na hindi ito mahalata ni Vivian. Matapos maghapunan, rinig ni Joy ang ingay mula sa kwarto ng ina na tila nagbabakbakan at mainis. Tinawagan niya si Jay, na noon ay kasama si Becky, ngunit nagpaalam itong bibili ng sigarilyo para makasegway. Sa huli, nagkita sila ni Joy sa bar at nag-inuman. Kinabukasan, hirap magising si Joy dahil sa pagod, pero kinailangan nilang pumunta sa shop ni Michael upang makilala ang anak nito. Pagdating doon, antok pa rin siya at hindi maiwasang mapansin ng mga mekaniko ang kanyang ganda. Sa opisina, nakita nila si Michael kasama ang anak niyan si Becky. Nagkamustahan ng 2 pamilya at ipinakilala sina Becky at Joy sa isa't isa. Masaya si Becky na makilala si Joy, ngunit nang makita sila ni Jay sa labas, agad siyang nagtago matapos matuklasang si Michael pala ang mapapangasawa ng ina ni Joy. Sa gabing iyon, hindi maalis ni Michael sa isip si Joy at patuloy siyang tinatablan ng lihim na pagnanasa sa dalaga. Kinaumagahan, nagulat si Joy nang siya ang sumundo rito, kaya napilitan siyang sumakay. Habang nasa daan, binigyan siya ni Michael ng necklace bilang sorpresa at siya mismo ang nagsuot nito sa leeg ni Joy. Muli niyang nasilayan ng malapitan ang dalagang kinahuhumalingan. Kinahapunan, bumisita si Jay sa bahay ni Joy. Pinapasok siya ni Vivian upang makapag-usap silang dalawa. Pinaalis muna ni Joy ang katulong at hindi nagtagal, muling nag-init ang magkasintahan habang ang yaya na nasa banyo ay nakarinig ng kakaibang mga tunog habang nagbabakbakan ng dalawa. Kinabukasan, habang nagpapasahod, pinaiwan ni Michael sa Jay upang tanungin kung anong regalo ang gusto ng mga kabataan ngayon. Halatang hindi pa rin niya makalimutan ang nakita niyang cocomelon ni Joy at labis na siyang nahuhumaling sa dalaga. Kinagabihan, tumawag si Jay kay Joy, ngunit si Michael ang nakasagot, kaya agad niya itong binabaan.
Nung bumangon si Joy para tingnan kung sino ang tumawag, muling napatitig si Michael sa kanyang ganda bago agad natauhan. Pagbalik sa kwarto kasama si Vivian, doon niya ibinuhos ang nadaramdamang pagnanasa, habang si Joy pa rin ang laman ng kanyang isipan. Kinagabihan, palihim na pinuntahan ni Jay sa Joy at naganap ang mainit nilong bakbakan sa silong ng bahay. Ngunit hindi nila alam, lihim pala silang pinagmamasdan ni Michael na kalaunan ay nagsumbong kay Vivian. Pag-uwi ni Joy kinahapunan, nagulat siya sa magulong sala at pinuntahan ng inang umiiyak sa kwarto. Ngunit nasampal siya nito. Dumating si Michael para awatin si Vivian at pinakinggan si Joy. Sa opisina naman, kinumpronta ni Michael si Jay at agad siyang tinanggal matapos malaman ang tungkol sa relasyon nila ni Joy. Dahil naroon si Becky, naging maingat si Michael upang hindi mabunyag ang lihim, kaya agad niyang pinaalis si Jay. Sinubukan pa ni Jay tawagan si Joy, ngunit si Vivian ang sumagot upang ilayo siya sa anak. Inutusan ni Vivian si Michael na sunduin si Joy sa eskwela bago pa siya maunahan ni Jay. Agad siyang pumunta, kaya hindi nagkita ang magkasintahan. Bumuhos ang malakas na ulan, kaya napilitang maghintay sina Joy sa saradong shop ni Michael. Isang sitwasyong matagal na palang planado ni Michael upang maisakatuparan ang kanyang balak. Sa mga sandaling iyon, ipinakita ni Michael ang tunay niyang intensyon. Walang nagawa si Joy kundi ang matakot at tuluyang nakuha ni Michael ang nais niya. Pag-uwi ni Joy, napansin ng ina ang kakaiba niyang kilos. Gusto niyang magsumbong, ngunit natakot sa mga banta ni Michael. Sa tulong ng yaya, nakahanap siya ng paraan para makontak si Jay at nagkita sila sa puntod ng kanyang ama. Ibinunyag ni Joy kay Jay ang ginawa sa kanya ni Michael na labis nitong ikinagalit. Samantala, tumawag si Michael at si Vivian ang sumagot. Sa unay, kalmado siya, ngunit nang malamang wala si Joy, bigla siyang nagbago ng tono at ibinaba ang telepono. Napansin ni Vivian ang pagkabalisa ni Michael na hindi na makaisip ng maayos dahil sa takot sa kanyang nagawa. Dala ang baril, pinuntahan ni Michael si Jay sa bahay nila, ngunit wala ito roon. Pauwi na sina Joy at Jay upang isumbong na sana si Michael, ngunit nadatnan nila siyang tuliro at naghihintay na pala doon. Pinapasok niya ang dalawa sa sala habang si Vivian ay nasa kwarto, kabado at handang gumamit ng baril sa anumang maling galaw ng dalawa. Sinubukan ni Jay makiusap, ngunit wala na sa sarili si Michael. Paglabas ni Vivian, bigla niya itong binaril sa dibdib, dahilan ng agarang pagkanatay nito. Narinig ng mga tao sa labas ang putok, ngunit nang sumilip ang kasambahay, nakalak na ang pinto. Hawak pa rin ni Michael ang baril, ngunit dahil sa tindi ng galit, sinubukang kunin ito ni Joy. Pinilit siyang pigilan ni Jay, ngunit nahuli siya ng ilang segundo at muling pumutok ang baril kasabay ng pagbagsak ni Jay sa sahig. Sa huling tagpo ng pelikula, makikitang nakahandusay sina Vivian, Jay at Joy sa sahig at sa huli, isinama rin ni Michael ang sarili sa trahedya. Ang kasakiman, pagnanasa at kawalan ng kontrol sa sarili ay humahantong sa kapahamakan. Ipinapakita nito na ang mga lihim at maling gawain, gaano man ito itago, ay laging may mabigat na kabayaran.